Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Newsfile. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, sa kanyang channel mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. At simulan natin guys, let's go! Viral ngayon sa social media ang balitang lumulubog na ongka flyover sa Iloilo City na proyekto ng dating Senador Franklin Drilon bago ito magretiro sa politika na pag-alamang 2 linggo lamang ito nagamit ng mga motorista at sa pilitan itong ipinasara dahil sa samot-saring reklamo ng mga dumadaan dito at umaalog na hindi pa matatag. Ang kalsada ay madalas ding bumabaha sa tag-ulan kahit na ito ay nasa ibabaw ng lupa. Nanawagan naman ang mga commuter at motorista na pananagutin ng gobyerno sa 680 milyon peso na halaga ng ongka flyover na anilay nagpahirap sa kanila mula noong nagbukas ito noong September 6, 2022. Sinisisi ngayon ng taong bayan at mga netizens ang dating senador na si Drilon dahil sa kaliwat kanang reklamo dito patungkol di umano sa korupsyon. Ang gina-expectar naman, they can come up of a legislation na hindi na maliwat ang ininga problema. They come up a legislation na matagaan pinalidad ang mga public officials. Sayang lang, hindi natin maintindihan ang Tagalog kasi tayo guys. Tagalog, Ilocano lang. Mga private individuals, kaya mga contractors na nag-involve. Dalaga bako ikami sa ngamon di nga obrali ko kay traffic ikatama. Kaya ang gusto tani namon tani nga ang gusto ko lang matabo nga pasabto gid ang kung sino dapat masabat diri sa flyover kay kadako sang kwarta sa pamuluyo ang nagastos niti. Ayon pa nga sa kanila, ipatawag si Drilon at ang kontraktor sa Kongreso at Senado para magpaliwanag tungkol sa problema sa flyover. Gawin sana para maliwanagan lahat ng tao sa nangyayari sa tulay na yun. Grabe, nasa taas na nga lang, binabaha pa. Drilon, palpak. Sana si Sentulfo ang mag-imbestiga para magkaalaman na. Ayon kay Ramil Pasilan, si Drilon dapat ang unang padaanin dyan para malaman niya pag bumagsak. Tulog muna by Drilon. Palpak ang 2 projects. Remember, inodorong magkakatabi at tulay na kahoy na bumagsak noong ine-inspeksyon. Matagal na yang si Drilong palpak. Basta mga dilawan, walang pakinabang sa bansa. Mga proyekto puro palpak dahil sa sobrang kura. Si Drilon, inako na ang lumulubog na tulay sa Iloilo, yung ungka flyover. Sabi ni Drilon, I won't disown flyover. DPWH told to come up with engineering interventions. Ayun, no? Husay. Iloilo City, the controversial 680 million pesos. Ungka flyover in Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo is one of the last big-ticket projects that then Senator Franklin Drilon worked on before retiring from public service in June last year. Does he still consider it a legacy project? Ayun, yun ang tanong. Inaangkin mo pa rin ba itong proyekto na ito? I know that what you would like me to say is to disown it. I will not. Oh, kanya pa rin daw yan. Proyekto ko to! Sabi niya, akin to! Pero yung kapalpakan, ayaw mo angkin, no? Ito yung balita nila kanina, tungkol dyan. Itinuturing pa rin ni former Senator Franklin Drilon na legacy project ang 680 million pesos na ungka flyover sa kabila ng kaliwat kanang kontrobersiya na kinakaharap ng proyekto na matagal nang nakatiwangwang sa Iloilo at hindi pa nagagamit. Ang naturang flyover ay isa sa huling pet projects ng Ilonggo Senator bago ito nagretiro sa politika noong 2022. Sa panayam ng Bombo Radio kay Drilon, sinabi nitong naniniwala siyang malulutas sa mga problema sa proyekto. Aniya, pinaghirapan niyang hanapan noon ng pondo ang flyover project dahil nais nitong mas mapadali ang biyahe ng mga motorista.
Lumulubog talaga siya. January 2020 nang sinimula ng proyekto at July 2021 sana ang unang deadline nito. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito natatapos. 680 million pesos ang original Wow, sayang budget. pera. Ngunit dahil sa mga patong-patong na mga depekto, gumastos ang gobyerno ng 13 million pesos para sa geotechnical investigation na isinagawa ng third-party consulting firm. Pagkatapos ng investigasyon, lumabas na nangangailangan ito ng karagdagang 250 million pesos para maayos ang proyekto bago pa man ito magamit ng publiko. My primary concern on the flyover is to have it repaired, whatever defects there are, to have it remedied as soon as possible. When I allocated funds for that, it was with the purpose of making travel convenient for the people. Yun yung purpose mo. So I do hope and I urge the Department of Public Works and Highways come up with the engineering intervention necessary so that our people can use the flyover. And that is a project that I work on, that there may be problems, are problems that are solvable, and I urge that whatever defects there are should be addressed as it is being addressed. Si former Senator Franklin Drilon para sa Bombo Network News. Gagastos ka ng another 200 million pesos para isolve yung defects na yan. Alam nyo mga kotsero, 680 million na yung ginastos sa construction. Gano'ng kadalas kayong may nababalitaan sa kahit anong construction dito sa Pilipinas? How often do you hear a bridge or a flyover? Nag-uutuan ba tayo dito? Naglolokohan ba tayo dito? Former Senator Franklin Drilon gumastos ng 680 million para dyan sa flyover na yan. Tapos hindi magamit. Dahil hindi magamit, kailangan imbestigahan para magamit, di ba? So, ang ginawa, gumastos ng another 13 million. At wala pang ROI, hindi pa bumabalik. Kasi walang pakinabang hindi nagagamit Tapos ngayon, sabi ng DPWH, kailangan pa rin gumastos ng additional 200 million pesos para lang ayusin flyover na yan. So, ibig sabihin, all in all, gagastos ng 893 million, di pa naman ginagastos yung 200 million. Pero, potentially, gagastos siya ng over 800 million. Para lang maging usable tong tulay na to. San Juanico Bridge nga panahon pa ni Apple Akay. Matibay na matibay. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang haba-haba nung San Juanico Bridge. Tapos ito, ilang kilometro lang, 680 million na yung ginastos. Dadagdag pa ng another 200 million para lang ayusin. Para mapatakbo. Something is definitely wrong here. Dapat magkaroon ng congressional inquiry dito Hindi dapat nagkaganito to. Kasi mga kotsero, ulitin ko lang, hindi madalas na mayroong flyover na itinatayo ang national government na pumapalya. At the very least, Franklin Drilon, you should get to the bottom of this. Hindi pwede yung statement mo dito, project mo to dapat ikaw yung naghahabol dito. Hindi pwede dito yung sinasabi mo na, I urge whatever defects there are should be addressed and hopefully finished in due time. Hindi ubra yan. May impluwensya ka, di ba? If I'm not mistaken, naging Senate President pa nga to Ilang term ka naging senador? Maimpluwensya ka, ang dami-dami mong pera, habulin mo. Ano ba talaga nangyari dyan? Kasi mga kotsero, ito kasi ang problema dyan. Dito, ang sagot niya, I urge that whatever happens, ganyan-ganyan, whatever defects there should be addressed and hopefully be finished in due time. Nung panahon ng build, kulang na lang, sabihin mo, palpak Sabi ni Drilon niya, build is a dismal failure. Nako naman, kumpara naman yung sa tulay na ipinatayo mo, yung build hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Yung Pantaleon Estrella Bridge, if I'm not mistaken, kasama yun dun. Kaya sabi ni Drilon, sabi niya, a lawmaker has expressed dismay over the administration's flagship infrastructure progress. On Tuesday, Senate Minority Leader Franklin Drilon said, sad to say, the build program of this administration is a dismal failure. Tagalog, palpak, yun na lang talaga. Sobrang palpak, dismal failure. Ang build daw. We have only 2.5 years left of this administration. I don't think any substantial progress insofar as the program is concerned will be achieved. The execution is simply dismal. Iisa na nga lang ang proyekto mo, yan tulay na yan, hindi mo pa pinagawa ng maayos. Pinondohan mo. Pinagawa mo sa DPWH. O tapos, after nun, ano nangyari? Ba't lumubog? Responsibilidad mo yan. Pinondohan mo yan Hindi ka ba nanghihinayang sa pera na sinabi mong pinaghirapan mo na kunin para mapondohan yan? Manghinayang ka na naman. Manghinayang ka naman pala. 680 million yung
pinuhunan nyo dyan. Tapos hindi mapakinabangan. Ang sasagot mo lang, I hope whatever the fix will be fixed in due time, etc. etc. Yung Estrella Pantaleon Bridge sa Pasig, Binondo Intramuros Bridge, yung mga proyekto sa Clark at saka yung Clark Airport. Nakatayo pa naman yung Clark Airport, di ba? Nagagamit naman eh. Estrella Pantaleon Bridge, as far as I know, nagagamit naman yan ngayon. Dismal failure daw. Ba't nagagamit? Binondo Intramuros Bridge, as far as I know, nagagamit din ngayon. No, delayed nga lang. Kasi nga, China. But nagagamit. Hindi yung after 1 week, pag open mo after 1 week, ay, kailangan pong isara. Bakit? Baka ho kasi maputol. Baka ho kasi gumuho yung tulay eh. Mamatay tayong lahat. Naging may impluwensya ka sa Senado, naging minority leader ka, etc. etc. Ang dami-dami nyo ng pera. Tapos hindi mo mahabol, habulin mo. Hindi yung ganito. Kaya kaya ang hirap irespeto ng mga dilawang corn beef eh. Bakit? Dahil sa mga ganitong klaseng gawa. Wala eh. Wala man lang apology. Di ba? Tapos parang siya pa yung may angas. Siya pa yung merong angas para sabihin na, hindi, alam ko gusto nyong i-disown ko yan. Pero hindi ko di-disown yan. Maangas ka pa. Sana hindi na tumakbo to, no? Sana magtuloy-tuloy na yung kanyang retirement until his old age, di ba? Para wala nang grabe to si Drilon. Ibang level. Just do your job. Or at least follow through dito sa proyekto mo to eh. Tapos papasa mo sa DPWH yung or kung sino man yung dapat mag-repair. Proyekto mo to eh. Kumbaga sa baby, hindi mo siya pinagtapos ng pag-aaral kasi hindi niya kayang tumayo sa kanyang sariling paa. Literal na hindi niya kayang tumayo. Tapos siguro kahit tumakbo sa susunod na election yun guys, hindi mananalo yun. At dito nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.